Scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Okay, magandang araw po sa lahat. Nandito na naman po tayo sa kakampi. At dito sa ating pagsisimula na naman, marami na naman tayong nakakasama, mga kaibigan natin, mga barangay chairman. Tsaka sa ating mga kasamahan dyan, ng mga medyaan. Kakamping. Okay, isang magandang araw. Andito naman po tayo sa ating kakampi online Media Eye News Team. Diba? At siyempre po dito po, bago pa lang po ito, ano po? At ngayon po ay may mga episodes tayong gagawin dito. Pantay Balita News Team. Babalita yung ibang tao, di ba? Yung mga iba nating reporters galing sa iba't ibang lugar. Ang tawag natin doon ay Pantay Balita News Team. Pulso ng masa ang susunod natin. Di ba? Ano ba ang mga pulso ng bayan? Ng ating mga barangay? At siyempre, binabantayan ba ng ating mga reporters ang ating komunidad? Bantay komunidad. At siyempre, barangay boses ng barangay. Yan. Dito rin po makakasama natin ang iba't ibang opisyalis, iba't ibang komunidad. Makakasama natin dito sa ating Media Eye. Di ba? Yan. Anong masasabi mo doon, Be? Partner? Siyempre, medyo tumahimik kami lahat dahil Bakit ba kayo nanahimik bigla na wala? naging abala lahat. Lahat Oo. ng ating mga kasamahan, kanya-kanyang mga hanap buhay na lang inasikaso nila. Yun, Mm. oo. Sige, maganda rin naman yan kasi bumalik na po sa atin dito sa Kakampi Online. Ganda ng buhok mo dyan Parang gusto ko yun Di ba? Sige, tingnan natin. So ano ang aasahan natin? Ano ba ang Media Eye? Bakit kayo may Media Eye? Matagal na rin to eh. Nagsimula pa ito nung panahon na ni Sani Malyari. Sino si Sani Milyari? Siya yung may-ari ng dyaryo, yung Toro. Mm. Yung mga nanggaling rin sila sa Remate, yung si Ma'am Vilma Manso. Mm-mm. So, bali ako lang nagpatuloy nito. Dahil? Dahil nandiyan yung mga kasamahan natin mga reporter, sila yung mga, Sino? sila Okay. yung laging nakaalalay sa atin. Di ba? Ang ganda mo dyan. Mataba ka mo dito. Anyways. Okay. Sige. At syempre sabi nga natin ay dapat po dito kayo tumutok sa ating Media Eye sa mga panahon na to, ha? At syempre mga kakampi, ito na po yung pagkakataon natin. Lahat po ng mga ilan ba ang mga reporters nyo dito? Bali marami tumami kasi nationwide to eh. Meron pa sa mga probinsya, meron sa Mindanao. Kaya lang siyempre, humihinto ako. Mm-mm. Kaya nangyayari, hindi sila nagpapatuloy. Dahil lang tayo nila. Katulad yan, nagsisimula ako. Dito na naman sila yan.
Mag-a-active na naman yung mga yan para Taga saan ba itong mga grupo na to? marami. Merong Las Piñas, Paranaque, Muntinlupa. Yan, nandiyan yung ating mga reporter yan. Si Dali Baydal, Muntinlupa. Tapos si Herong Fernandez ng Paranaque City. Ganun din si Alberto Fernandez ng Cavite City. Pero dito sa Manila, meron ka ba? Marami rin dito. Nandito na sila sa mula District 1 hanggang District 6. Yung ating mga team leader natin. Tsaka dyan si Jan Nabarte. Na Nobeleta. Yan, gustong-gusto talagang Magaganito. So, ini-invite natin ang lahat ng grupo ng Media Eye. Ha? Kayo po ngayon ay dito na kayo sa ating programa na ito. Dito sa ating Media Eye News Team, Bantay Balita, at siyempre Pulso ng Masa, Bantay Komunidad, at siyempre Barangay, Boses ng Barangay. Diba? Yan, maganda. 4 na episode po yan. No? Iba't ibang klase. Diba? Siyempre, lahat yan. Hindi lang naman yan, pati, ay ba gusto niyo, pati mga polis, bantayan niyo rin. Pwede rin naman. Tayo kailangang bantayan na hindi lang lahat, puro nasa mga barangay. Pero tuloy po kaya yung gagawing eleksyon ngayon. Parang sabi niya matutuloy daw eh. Matutuloy. Parang ang October nga ay start na ng ng registration na naman, di ba? Pero ngayon, balita ko, magkakaroon tayo ng awarding ng inyong, ngayon, darating August. Diba? Dahil buwan po ng mga nagsiservisyo sa mga komunidad. Yun, okay. Tutuloy pa kaya yan? Tutuloy yan. Tutuloy yan, tutuloy. Pagbibigay ng mga gawad parangal. Yun, para sa mga barangay ito, na mga magagandang serbisyong ginawa. Kasi kung matutuloy mo yung barangay election, siyempre kailangan makilala din natin yung mga natatawang barangay. Upasyan, na iiwan mo nila yung barangay nila, matatapos mo yung termino nila, magpapatuloy sila. At least, ipapakita natin sa gagawin nating gawad parangal, yung mga natatanging naglingkod talaga sa ating sa ating bayan, sa ating barangay, di ba? Pipiliin natin yung mga magagandang serbisyo talaga. At syempre mga kaibigan, ilang taon na ba ang Media Eye? Nagsimula kami, 1985 pa yung panahon nila Sir San Mariano. Ngayon naman, inumpisa namin to 2007. So 2007 yung pinaka nyo na, ikaw na yon. Kami na yung nagpatuloy na. Asan ba yung iba? Bali, walay na kami, pero nandiyan pa yan. Makikita nyo pag nag-upisa na naman kami. Ito na. At syempre ang Media Eye, marami kayong makukuha dito ng mga balita, balitang pangmasa, balitang komunidad, and of course, boses ng masa, at saka of course, mga barangay natin. Isasali natin ang mga barangay dito, di ba? Yun. Sige. Pero sa ngayon, sino na ang namumuno? Ikaw na yon. Ikaw na. Ako pa rin po. Pagkatas na yung Efrem Batad. Si Efrem Batad ang founder namin dyan. Yung mister mo. Opo. Kaya lang, medyo magpo-program pa rin sa bahay lang siya. Kasi magaling naman mag-program yun. Matalino naman yun. Kaya hindi natin siya maaalis dito sa sa serbisyong pang masa, sa mga radyo. Yan. At siyempre mga kakampi, marami kayong makukuha sa Media Eye kasi talagang lente yan. Pakita mo nga, RB, yung kanilang lente yan, yung mata niya nakatingin sa lahat ng mga mangyayari sa buong bansa natin. Di ba? Pero ano pinaka sa kabuuan ng inyong pagbubuo, di ba? Sa pagbabalita, ano yung pinaka talagang matinding talagang nagustuhan ng masa sa ginawa ninyo? Sa tingin ko lang, baka sa sobrang gusto yung nakaranas kami makulong. Bakit? Pag sinabi kasi ang mga media, iikot na yan sa mga barangay. Parang kinakabahan na ba yung iba? Naku, ayan na yung mga media ay siguradong ano-ano na naman mga expose niyo. Di ba? Kaya kami naman, kung ano yung nakikita namin, yun ang sinasabi namin. Lagi kami ididemanda.
lagi kami ikukulong, pero napapatunayan naman na yung mga sinasabi namin, puro totoo. Matalo bang dahilan bakit nila kayo Ay, inano? yung mga nakikita namin mga mali sa barangay, siyempre, hindi naman laging lahat ng barangay pupurihin natin. Di ba? Diba? Oo nga, tama. Lahat ng opisyal na nakaupo sa barangay, magmula sa tanod, hindi natin pwedeng purihin yan. Tapos katulad ng ibang mga media, tatapalan lang ng pera yan. Ito para sa'yo, hindi mo na makikita kung ano mga ginagawa mo, di ba? Ganun. Puro Pero hindi yan papuri. maganda eh. Dapat talaga i-expose. Ang dapat i-expose. Di ba? Yan. Yan. At siyempre sa ating balita, kailangan maipaano natin ng maganda naman. Ang mga balita natin, dapat yung magaganda ang ginagawa ngayon. Yes. Diba? Yun. Kaya nga tayo magkakaroon ng parangal sa kanila, di ba? Mhm. Dahil siyempre, may mga barangay chairman dyan na mga barangay kagawad na talagang nagtatrabaho sa barangay. Mhm. Katulad nga ng barangay chairman namin, si Diana. Mm. Diana Espinosa yan. Araw-araw yan, makikita mo sa barangay. Laging nandun yung present. Tinitingnan yung mga problema ng mga tao. Kaya akala mo nasa city hall yan. Hindi katulad ng ibang mga barangay ba na minsan mo lang makita sa barangay, papasyal-pasyal lang. Oo. Pero siya talagang nakatutok siya sa loob ng Pero barangay. ano ba ang dapat na posisyon o ano ang dapat gagawin ba ng mga barangay? Sa tingin niyo, ano yung mga nakita niyo na maganda namang ginagawa ng barangay? Ito kasi, nung nag-ano kami kay secretary, barangay affairs, kay Dino, Mm-mm. ang sabi niya sa amin, lahat ng makikita namin sa barangay, Yung dating, kasi yung, di ba, medyo wala na siya ngayon. barangay affairs. Ang sabi nga niya, kung ano yung makikita niyo sa barangay, Mm. yun ay kukunan niyo ng litrato. Halimbawa, katulad niya, yung mga barangay opisyal, chairman kagawad, kailangan naka-uniforme ka sa loob ng barangay. Kung chairman ka, di ba? Mm-mm. Para pag may pupuntang tao, hahanapin si chairman. Hindi na para magtanong, asan ba si chairman? Mm-mm. Siyempre, ikot kami ng ikot. May mga natitiyempohan kami na nakasando lang, chairman. Mm-mm. Tapos makita mo, puro tattoo pa. Di ba? Di ba bawal ang nakahubad? Yun. Pero yun, nakasando. Kaya lang, Hindi pa rin, Nakita pa hindi yung pa mga rin tato. maganda. Oo. kaya nga sabi nga ni dating si Ding niya, sabi niya, kailangan formal, kagawad na kayo ng formal. Mm-mm. Para hindi naman katulad ng iba na pati yung mga... Dugyot. Hindi mo makikilala kung baka tanod ba yan, chairman ba yan, o kagawad ba. Mm-mm. Kaya kailangan sa barangay laging present lahat. Kaya tinawag ng 7 ang kagawad. Araw-araw may kagawad na naka-duty. Oo. Hindi yung, kala mo yung iba, nandun sa mga mall. Mm-mm. Hindi mo ma-perfect ngayon yung mga opisyal natin sa barangay dahil makikita mo lang sa sekretary o kaya mga tanod. Walang perfect na araw-araw nandun sila. Mhm. Pero pinupuri ko doon sa barangay namin, araw-araw nandun yung mga naka-duty. Kung sino naka-duty yung kagawad, araw-araw naka-duty si barangay chairman. Diana, yun. Kaya hindi pa nakakaikot ngayon eh. Oh, di ba? Ang cute. Pero pag umikot tayo, yan. Sino ilan kayo lahat? Hindi ko rin masasabi kung ilan eh. Kasi yung huling-huling namin na nireklamo kami, gano'n, may kaso kami sa DILG. Oo. Pero okay naman. Absuelto naman dahil wala naman kami ginawang di ba? Ay, hindi maganda. So, panalo kayo doon. Nanalo kami. Wala talaga kami ginawa. Kaya ang sinabi nga nila na kami raw nag-extortion, ganun, pumalat na yun hanggang Katya ang pumalat sa Maynila. Pero maraming nagtanggol sa aking barangay chairman. Na kahit yung masko, hindi ako namamasko eh. Sabi na, hindi ako nalilig mamasko, di ba? Kaya wala sa amin extortion. So, ano nangyari kayo doon? Ilan taon nyo nang gumulong? Ang DILG ang nagreklamo? Hindi. Parang, lang kami, meron lang nagalit sa amin na pinagkaisahan lang kami. Kasi nga, meron din akong na chairman, gano'n, nakakandado barangay. Parang, kasi, naipost ko siya. Siyempre, nagalit, chairman. Oo. Sabi kasi ni Ding yun, pag may mga barangay na sarado o nakakandado, tunay yung litrato. Mailitin Ano ulo yung ko sabihin eh. ng pagkasarado? Yung hindi nagtatrabaho? Walang naka-duty eh, kundi nakakandado yung barangay. Kaya nga dapat, di ba, 24/7 yan, Yan, di ba? 24/7. Kahit Iba-iba. na Sabado at Linggo nga, dapat bukas.
Oh, yun ang inano nyo, in-highlight nyo. Ako lang, mainitin ulo ko eh. Kaya yun, pinag-initan kami sa Maynila. So, Pero yun. okay na yun dahil Manalo kayo. hindi naman sa nanalo, kundi talagang na wala. Wala talaga kami Di mga parang kasalanan. panalo na rin yun, di ba? Obstruction lang pinatanggal namin Pero natutuwa yung mga barangay chairman nung kami na nagpapatanggal ng mga obstruction. Bakit? Hindi na magagalit sa kanila yung mga kapitbahay nila kung pare na paalisin yung mga obstruction. Diba? Mga coaching nakaparada. Oo, yun, dapat yun. Kasi ang ginagawa na ngayon ng ng pulis, sino ba yung pulis na yun? Di ba? Yun. Sige. So, ibig sabihin lang, mag-start na po tayo sa mga ganyang klase sa susunod po. Kailan kaya tayo mag-start talaga? Tapusin muna natin kaya itong mga natin. Mga activities natin. Next year na? Hindi. Oo. Ngayon lang, kahit mga next week, baby na siguro. Kaya nga tinatawagan ko lahat ng mga media ay natin na umpisa na, di ba, matagal nyo na sinasabi sa akin, gusto nyo na talaga mag-report. Okay, pwede na kayo mag-report makikita lahat. pa kayo sa Ito, magkakaroon pa kayo ng seminar. Sige, magkaroon tayo muna ng seminar Dito para at tayo least, Ma'am di ba? Pe. Bahala sa inyo si Ma'am Pe. Kailangan matuto kayo ng seminar muna. Para alam niyo lahat ng sa pag-iikot ninyo. Kung anong maganda. Yon. Siguro ang isang sinusubukan natin ngayon tingnan ay ano nga ba ang mga gagawin natin ngayon na mas pagbabago. Yon ang itinatanong nila. Anong mga pagbabago ang pwede natin gawin? Yan naman nung araw pa yun, puro salitang na lang yun, pagbabago, di ba? Baguhin natin ang Maynila, baguhin natin ang Pilipinas. Ano ba ang dapat baguhin? Yung tao o yung kapaligiran o yung Yeah. At saka nangyayari ngayon, kakanting-ting. Etong mga natin sa mga politiko, una maganda mga samahan pag tumakbo, di ba? Gandang huli sila ng mga nag-aaway. Parang wala nang nakapokus sa pag-unlad ng bansa natin. Dahil pinagtutuunan nila ng pansin yung mga pag-aaway nila, ganun, di ba? Sa ngayon naman, ang natin, yung anong masasabi mo rito dun sa mga hinuhukay na mga Sambugeros? Ha? ano masasabi mo ron? Ano ba, parang nililigaw ba nila yung Impeachment. yung ng mga kamag-anak? Dahil kasi sabi nga nila, yung baka hayop daw yung nakalagay dun sa sako, di ba? Okay, sige. Ganito na lang. Yan, pupulusuhan natin lahat yan sa mga susunod, di ba? Pero ngayon, sinasabi nga natin, nagangalap pa sa 5 pa lang na bags yung nakikita Yeah. Ako, naniniwala ako na totoo yung sinasabi ni Toto. Totoo talaga, kasi talaga nakalagay sa sako, di ba? Oo. Mm. Di ba sabi niya, nakalagay sa sako. Yan. Nakuha talaga sa Kaya ako. lang, alam mo naman yung sako, pag laging basa, di ba? Yan Naghuhulas-hulas yung mga niya, kalansay. Tapos may mga bato kasi. Pampano yun di ba? Yung para Hindi siya lumutang. para hindi lumutang. Tama din naman, para hindi lumutang. Di ba? Pero ang sabi nga nila, wag lang nang mag-isip ng kasi baka raw hayop, posibleng mga yung kalabaw. Ba't naman yung gaganon doon? Kasya ba yun doon? Ganito yun Ang isang tao doon na ilagay mo sa sako, parang hindi daw magkakasya. Hindi daw magkakasya. Pero siguro yung nakaganon, Or either, sinunog ito muna bago nilagay doon. May mga ganon, di ba? Kasi yung isang nakuha nila, di ba, maitim, di ba? Kaya nga parang sinunog bago inilagay. Di sana naging na yun. Parang inabo na lang nila yun. Diba? Anyway nga pala, tinatawagan natin lahat ng mga media natin, Luzon, Visayas, Mindanao, pati yung mga nasa probinsya. Binabati ko rin yung mga bagong upo na nanalo natin mga konsihal, mga politiko natin, mga senador, lahat yan, congressman. Binabati ko rin si Congressman Ernest Julius yun ng District 1. Kasi napakabata na itong congressman na talagang hindi na siya binitawan ng taong bayan sa todo. Dahil sa magandang ginagawa ng pagtulong. At sino mga paborito ninyong congressman? Kami naman,
Wala naman kaming na paborito talaga yun. Kung sino yung nakikita namin na maganda talaga, nagsiservisyo, ganun. Yung talagang kahit di ka mamigay ng pera di ba? Di ka mangudmod. Kung mananalo ka, kaya nakikita yung servisyo mo. Diba? Sa media naman, wala naman kasing kailangan na may inaano ka kinakampihan ka, di ba? O katulad niya, kakalabanin yung siyempre, nakakaya naman kung... Pero alam mo, ayaw na natin ng yung parang labanan, di ba? Wag na yan po ngayon, bago na tayo, bagong Pilipinas. Ayun ang dapat baguhin. Bagong media ay ulit. Kasi katulad niyan, sasabihin nyo, baguhin na natin yung ano ba, ang baguhin ninyo, yung mga sarili ninyo, na iwanan yung mga pag-aaway-away. Tsaka isa pa, di ba, ganito katulad ng may hinihiling si, na panukalan niya na magkakaroon daw ng libreng libingan. Si Amy Marcos ba? Oo. Senador. Libreng libingan. Oo. Di ba, lagi nilang sinasabing libreng ospital, libreng asaol, libreng libingan. Asa na? Hindi naman, bakit kailangan pa nating antayin yung, buhay ba yung tao, bigyan nyo ng trabaho. Di ba? Hanap buhay ang ibigay natin sa tao, hindi puro mga libreng magkakasakit. Ganun. Kaya nga nagkakasakit walang makain. Walang trabaho kasi. Walang trabaho. Wala namang sinasabi, may libreng ayuda lagi. Ayuda sa lang naman pag-eleksyon. Pagdating ng wala ng eleksyon, wala ng ayudang bigas. Di ba? Kaya ang talaga inabangan ng mga tao ngayon, magkaroon ng hanap buhay. Diba? Bigyan nyo ng hanap buhay yung mga tao, hindi na kailangan maghanap. Kailangan may pinag-aralan. Yun ang hinihiling ng mga tao ngayon. Oo. Sa lugar ninyo, ano ba ang mga madalas nagkakaroon ng sunog doon? Yun nga Sa lugar ninyo. Saan ba yung lugar nyo? Baseco. Sa may Baseco compound, di ba? Dahil na rin pabayarin yung mga tao siguro. Kaya nagsisimula sa kanila yung sunog. Pangalawa, di ba sana kung magkasunog gaganda yung mga bahay na katulad ng pinagawa ng Mayor School, di ba? Pinaganda niya yung mga bahay na nasunog dati. Diba, no-comment na ako sa mga merong maraming nagkagusto sa ginawa niya, yan, di maraming nagreklamo. Diba? So, ang natin ngayon, kakapinte, dito sa pagsisimula natin sa barangay na to, nakapokus tayo rito mga media sa gagawin na ating mga bagong upo, na mga bagong halal. Diba? Yan ang ating babantayan, magandang gagawin nila, o kung ano pa man yung mga plano nila sa mga barangay. Yan. Kaya kung magkakaroon mo ng eleksyon ngayon, December, mas lalo marami tayong babantayan barangay chairman, barangay kagawad. Pero this time, this October, abangan ninyo yung baka may mga gusto kayong na mga barangay officials na gusto nyong ipasok, di ba? Ipasok sa atin dito sa ating maganda, di ba? At tayo po may parangal na bibigay sa mga magagaling at successful na mga barangay officials. Right? O baka may pulis pa kayong alam, di ba? Kasi ang ating ay bukod sa barangay officials, meron pa pong iba. Diba? Okay. Siyempre si May Ann, MCBO May Ann is watching. Hello po sa inyo dyan. Yan. So, kung meron po kayong nais na ibigay sa amin, bigay mo yung number mo para baka sila iboboto, ibigay sa'yo. Ganun. Ang number mo ay? Okay, sige. 09 RB, pakilagay mo. 63 0963 485 28 33. Nakuha mo, Bobby? Isa pa uli. Tingnan natin. 0963 0963 485 485 28 33. Yan. Ay, si Ann May pala ay nasa KSA. Good day, Ma'am Pe, watching from KSA. Uy, i-share and likes po ninyo itong ating program, ha? Yan, share and like po ninyo ating program. Yan. At siyempre, sabi nga natin ay
napakaswerte ng mga barangay na mahuhusay, di ba? Yeah. Bibigyan po namin kayong parangal. Yan. At may mga na-ay na tayo, di ba? Ayan ang media eye. Na-ay niya kung sino yung mga magagaling. Kaya Diba? ka media eh. Di ba? Ating founder nga, kalahati na lang yung mata. Sino po? Kaya pala naging media ay. Kaya pala Kalahati na lang media yung eye. O, mata. tama. Okay. Sige. At sabi nga natin, dito sa ating media eye, marami po kayong matututunan. Marami po kayong mga gagawin para dito, di ba? Yung mga taga-KSA, kamusta na po kayo dyan, di ba? Kingdom of Saudi Arabia. Adrian Patrick, kailan ba yung exam mo? Yan, si Adrian Patrick. Share naman ninyo itong ating program para mas kumalat. Kasi tayo ngayon ay nag-aay ng maraming mga likes, di ba? Sige. At siguro, bukod dito, paano yung mga ginagawa ninyo? Di ba umiikot kayo sa community? Yes. Papaano yun? Siyempre, umiikot naman kami. Tingnan namin talagang kalagayan ng marami tayong nag-date. Ano na naman date. Kaya yung mga tatamaan namin, huwag kayong magagalit sa amin. Kung ano man ang makita namin, yun lang. Sasabihin na lang namin sa inyo, di ba? Alam niyo naman yun. Kung ano mga obstruction, yan, nakikita nyo sa barangay. At, sige, so sa barangay tayo talaga tututo. Kasi alam niyo mga kaibigan, marami namang barangay ang matino. Di ba? Ano ba barangay nyo? Sa amin, siyempre, mga matino naman dahil yung mga nakagawad na nakaupo, di ba? Lagi na nga lang nananalo sila, pabalik-balik. Pero ngayon ata, hindi na gano'n, ano? Parang 4 na taon, 6 na taon, tapos na, hindi ka na makakahabol kung chairman, di ba? Siguro. Yun ang ano nila. Matutuloy yun. Okay. Kaya sa mga susunod, may mga balita rin tayong pang-komunidad. At siguro batiin mo yung mga kasama natin, mga ibang grupo mo pa. Yung mga grupo natin dyan, sila, dito sa atin, sa Manila, sila Ronnie De La Cruz, sila Marty, basta lahat na lang, alam naman nyo kung sino-sino kayo, di ba? Kahit hindi ko na kayo isa-isahin, di ba? Kasi dami niyan. Umawit pa tayo ng 2 oras dito sa ating programa. Yan, ito lang, mag-uumpisa na tayo kaya tinatawagan ko na kayong lahat na mga grupo natin. Sa district mo yan, sila Karulangan. Kailangan i-active mo na uli yan. At saka siguro bago tayo magkaroon ng isang magsumabak tayo sa ganito, mag-training muna tayo. Yeah? Siyempre, Training kailangan. muna tayo kahit dito lang tayo sa labas. Kailangan bigyan natin ng seminar itong mga to. Kung anong dapat nilang paano gawin. papasok at ano yung mga pwedeng gawin, di ba? Habang tayo ay nag-news. Yan. So, dun sa mga nais magboto o mag-vote sa inyo, mga chairman ninyo, yung mga magagaling sa komunidad ninyo, ayan po yung number, tama ba? 0963-485-2833. Yan. Lagi po nyo titingnan yan dyan, At ang ating programa ay naka-YouTube to, iba't ibang link. Kaya makikita nyo pa rin dyan. O kaya buksan nyo yung Kakampi online ninyo. Yan. At dyan, parating na dyan naman yan. Pwede nyo makita. Diba? Pwede nyo makita si Nanette parang dalaga dito. Okay. Ayan. Net, kwento mo nga kami ng konti bago tayo magtapos. Ito po ay medyo pa umpisa pa lang natin. Umpisa pa lang natin ang program to. Kaya 30 minutes lang tayo. Ano ang masasabi mo sa Media Eye? Sa Media Eye naman, kami kasi yung mga nagpapaseminar sa mga bagong Kasali. mga sasabi sa amin. Marami naman sa kanila yung naging aktibo talaga. Yung iba nasa radyo, iba nasa dyaryo, ganun. Talagang inaktibo. Pero ang aking mga grupo, hindi ko tinuruan niya na mag-extortion, manghingi, yan. Kahit kanino manghingi sa mga pulis, sa mga chairman. Hindi ko tinuro sa kanila yan. Lalong-lalo na yung mga peryahan. Dahil minsan mga nagyayaya, nagpunta tayo sa peryahan, gano'n. Hindi ko sila pinapayagan magpunta dyan. Ang gusto ko, yung magbantay sila sa natin, mga politiko. Bantayan yung mga ginagawa ng politiko. Tapos, doon natin i-expose. Okay. So,
So with that, siguro batiin mo na yung mga pamilya mo. Ay, Ilang anak mo? Huwag mo at sabihin at baka mamaya. Magaganda naman, magaganda. Di ba? Okay na nga, binabati ko lahat ng mga anak ko mga babait dyan. Okay, gusto ko i-share niyo po ito ha. Yung sa mga miyembro mo, i-share mo na to ha. Sige. Yan, okay. Sige. So, may mga gusto ko pa bang sabihin? Binabati ko lang lahat ng mga barangay chairman dyan. At saka lahat ng nanalo ng ating dito sa Manila at sa buong Pilipinas. Lahat ng nanalo politiko. Yung iba ba nalalo lang pangalawang term, pangatlong term, Mayor Joy Belmonte, di ba? Pangatlo niya na yan. Nagtatapos na rin yan. Sa Makati, tapos na yun. For 9 years niya, no? Si Nancy na ngayon di ba? Yung kapatid niyang si Binay din. Si Binay. Sino yun? Yung mayor doon sa Makati? Yung kapatid niya ba ang nakaupo ngayon? Parang nagkaroon sila ng pagtatalo Oo nga, lagi naman nagtatalo yung mga magkakapatid. Oo, lagi sila nagtatalo magkakapatid. Si Nancy Binay ngayon ang nakaupo sa Makati. Dati yung isa, di ba, naka 9 years yan. Ang pangalan nun? Abi. Ha? Abi. Si Abi Binay. Oo. For 9 years, siya po, kaya Ed na muna siya, tigil muna. Hindi siya sinuwerte sa Hindi siya sinuwerte dito sa sa senatorial bet. Hindi siya sinuwerte. Dito naman, sinuwerte naman sa atin, Vice Mayor, si Che Atienza. Ang gusto sana mangyari ng mga tao, parang katulad ba kayo dating Mayor Lito Atienza na, di ba, nung araw, libre lahat ng bigas tuwing Friday. May nakukuha bigas ang mga kagawad, chairman, pati ang mga nag-aaral. Yung malilit pa yung mga anak ko nun. Kung ilan sila, di ba? Nakakakuha sila ng bigas. Malaking tulong sa barangay yun. May babalik pa kaya yun. Yun ay inaasahan sa'yo, Vice Mayor. Kasi, ang isang problema, walang pera ang Manila. Lagi nang walang perang Manila. Saan ba napupunta talaga yung pera ng Manila? Di ba? Na walang pera. Pero ang kagandahan sa isang sinabi ni yung mga realty tax daw na yan, hindi nalalagyan yan ng di ba? Ng extra, kunyari, late ka nagbayad, etc. Mga penalty. Penalty. At isa pa, nakita natin, kasi binabantayan ko yan kay Yorme, yung pinalinis niya talaga, makikita mo yung Paco Market, malinis. Ang Binondo, ang Divisoria, maluwag na sa Santa Cruz, di ba? Ayan naman, yung sinasabi nila, eto na naman ang mga vendor, reklamo na naman niya, kasi tinanggalan sila ng hanap buhay. Siyempre, sa pag-uumpisa pa lang ng pag-upo ni Mayor Isko, magpapalinis muna siya. Hindi pa yun, hindi naman taga sa atin yung mga yun Baka ayusin din naman yung mga vendor, di ba? Hindi naman laging pinapalayas kayo, ganun lang ang laging yung reklamo. Kasi, binaboy naman nila kasi yung kalsada. Tsaka sinasabi nga, pag kalsada. Daanan kasi yan ng mga hindi tao at tindera. Yung daanan ng sasakyan. Kaya ngayon dito sa Recto, sa Divisoria, di ba, puno lahat ng mga vendor yan di ngayon, maluwag na, nakakadaan na yung mga sasakyan natin, mga jeep. Tsaka less takot ka dun sa mga magnanakaw, di ba? Medyo wala na ngayon yan siguro. Magaganda rin yung pagbabantay ng mga kapulisan natin dyan. Siguro sa susunod, magkakaroon tayo ng parang kukunan ng mga videos, yung mga karsada na yan para mas maganda, di ba? Okay. Basta kung anong matamaan ng ating camera. Kung anong matamaan ng lente ng camera. Mga lente natin, yung lente mga mata natin. Di ba? Yung maganda. Pakita nga natin ulit. Maganda, di ba? Scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Lubay at gabay ng Okay, so yung lente tandaan natin mabuti yung lente ng mata, mas mas mahirap yung di ba? Yan natin. Pag yan ang nakatingin, wala nang maaalis yan, di yan katulad ng iba, di ba? Wala nang pagbabago yan, hindi na pwedeng palitan. Sige. Okay, magpapaalam na po kami at ang tabayanan nyo si Paski Natividad para sa kanyang Tawakayang Pinoy. Okay? Paalam mo na. Okay, magpapaalam na kami Ito pala yung pagsisimula namin. Maraming salamat sa inyong lahat, mga media natin at sa ating mga kasamahan dito sa Manila. Maraming salamat sa inyong lahat. Okay, ito naman ni Lugod Freddy Nicodemus.
Lagi po tayong titingin sa lahat ng mga lelentehan natin ang lahat ng mga pagkakamali, itatama natin. Okay. Ito po yung lingkod, Feni Cudemus. At Manit Marante. Yan. Maraming pong salamat.